Parang ako noon, nung ako Kristiyan, parang kumakain pa ba itong mga apostol na to? Hindi, kung sabihin, it's not an issue for them yung basic needs. Kasi alam nila, ipoprovide ng Diyos yan. Hindi issue. Kaya sabi ko, nung intindihan ko, ang baba ko pala Kristiyano. Lagi kong tinignan ko, may makakain ba ako? Okay ba ako? Napakababa pala yung faith ko noon. Kaya when I step forward of faith and do what God's doing sa mga apostol at ginawa lang yung lingkod ako, napakarami pong mga himala nangyari po sa akin. Napakarami mga kapatid. Lalo nung binata pa ako nung nag-aaral pa sa seminary, dahil po nagbibigay sa akin ng pera. Even sa seminary. Ang daming kumukuha sa akin na maging youth pastor. May mga sabi, sige na, maging youth pastor ka namin. Bibigyan kita. Parang binibili na ako. Sabi ko, ayoko. Sabi ko, meron pa akong church. Kahit yung church ko noon, Word for the Word may kawayan, ito, reveal ko sa inyo ang allowance ko po noon, hindi pa kami ni Mrs. 700 a month. Kawalan ko mabuhay noon. Nag-aaral ka sa seminary. Sige nga? How? Hindi mo paniwala, no? Alam niya yan. Tapos nag-increase ako, 300, naging 1,000 a month. Parang nabubuhay nun. Hindi ko alam din eh. Isip ko paano nabubuhay nun. Punta na ako, may nagbibigay sa akin na pastor, ganyan, and everything. Nakatapos naman. Naging okay naman. So pinapalitan ng Panginoon na pag tayo sumunod sa Kanya, bahala na sa atin. Yung blessing, ayaw mo kung saan naman gagaling. Sa kaliwa, sa kanan, sa taas, bumubukay yung lupa. Basta si Lord, paratingin yung blessing sa iyo. Di ba? Sa anumang paraan. Kasi minsan tayo, nasaya tayo na kailangan, discard tayo. Di ba? Ganun yung ating mindset di ba? Pero pag naki-Lord tayo, sometimes yung discard na yan, si Lord yung di-discard sa atin. So ano ba nangyari sa early apostles? Acts chapter 2 verse 38 and 41, kung ating babasahin, is the sermon on the day of Pentecost led to 3,000 conversions. Ano? Sabi ko, Lord, sana may ganyan akong experience. No? Nag-preach ako, 3,000 na born again. Sabi, Lord, sabi ko, okay na. Kung baga, pumunta na sa akin yun. Kunin mo na ako, Lord. Di ba? Why? Kasi nga, naintindihan nila Peter ng mga apostol yung kapangyarihan ng Diyos. Kasi hindi mo nila gagawin yan kung hindi na naiintindihan yung kapangyarihan ng Diyos eh. Sometimes, we as a Christian, we need to understand the power of God for us in order for us to do His will. Pag hindi mo naiintindihan yun, kulong pa rin tayo sa ating mindset. Pastor, pag-pray mo nga ako kasi parang ganito nangyari. Yung ganun ba, di ba? Kada makita mo, di ba? Meron akong ganyan sa may kawain. Pag nakikita ko siya, sa pag-pray mo naman, ganito ko. Pag nakaya ko na sa loob ko siya, ano ka mag-pray ko kay sister? Kasi hindi na mag-break ito. We need to understand something in our calling as God's people. Kung ano yung hinanda ng Diyos para sa atin. At kailangan natin maintindihan yun. Amen ba? Kasi pag hindi mo naiintindihan yun, hindi na ikilos. Acts chapter 8 verse 4, those who were scattered went about preaching the word. Sabihin, in Acts chapter 8, pinadala sila ng Lord ng persecution. From Jerusalem temple kasi nag-gather sila, according to the studies, yung isa pa lang Solomon, yung Solomon colonnade na yon, it can gather 150,000 people. Ay, doon sila nag-gather, tatlo yun. Ibig sabihin, kaya nga, ang naging ratio noon, nung inalam nila yung mismong population ng Jerusalem, parang 1:2 Christian. Katao. At nung nakita ng mga Pariseyo, ng mga teacher of the law, sila yung nag-persecute sa mga Christians. Ano ginawa ng mga Christian? Nagtakbuhan sila. So sa kanilang paglabas ng Jerusalem, ayun, kasabay, nag-preach sila ng Word of God. Kaya minsan yung mga persecution na nakakaganda ng buhay yan eh. Diba? God used persecution to spread the gospel of Jesus Christ. Kaya si James, clear yung kanyang delivery in James chapter 1, di ba? If you are, di ba?
experiencing many trials. Kasi bakit? Isa sa mga nag-execute dito. Di ba? Kumbaga, kung nangyari ito, nangyari yan is mga 33 AD at ang writing ni James is nasa mga, sabihin natin mga 50 AD. Ilang taon yon? Bago na-realize si James na yung mga problema ang dumating sa atin ay inaalaw ng Panginoon niya, kaya magiging masaya tayo, di ba? Ilang taon yun? 20 years later, sumulat si Apostle James. James chapter 1. Consider it pure joy, brethren. Sabi niya ganyan, di ba? Sa mga diaspora ngayon kasi, when you're facing various trials, because the testing of your faith, di ba? Imagine, di ba? Sabihin, valid yung reason ni James. Kasi ba, siya mismo, agresif. Ito naman, di ba? Ngayon, hindi na basa natin na, ba't ano pastor, the more naglilingkod ako, dahil yung problema. Okay, consider pure joy. Hindi na yan bago sa isang Kristiyano. The more naglilingkod ka, the more na tumatay problema. Okay lang. Di ba sabi ko nakaraan, it doesn't matter how many problems you have. Ang sabi lang ni Lord, sumunod. Kasi ba yung na-share ko na yun na hindi sa dami ng kalaban yung pinapaunawan ni Lord kay, I think, in Isaiah or Jeremiah, na lulusubin na sila ng 3 hari. And sabi ni Lord, alam mo ba, right after mga 10 years yan, wala na yung mga hari na yan eh. So, pinaunawa doon, I think that King Ahaz, ang pinapaunawa ni Lord yung kalooban niya kay King Ahaz. Problema si King Ahaz, natataranta sa 3 hari na lulusob sa kanya. Sabi naman ni Lord, lilipas lang yung mga yan. So parang may gustong ipa-catch up, ipaunawa si Lord kay King Ahaz at dapat magtiwala pa rin sa kanya. Parang sabi ni Lord, it doesn't matter how many your opponent is. Ang mahalaga yung pagtitiwala mo sa akin. Tapos yung mga yan. So parang ganoon sa atin, di ba? Minsan yung mga problema natin is not matter how many. But what matter is, paano ka tumatayo sa harapan ng Diyos. Kasi nga, sabi ko nga, it's just a flick of God's finger. Pwede mawala lang ang problema natin. Isang tingala ng Diyos, wala na problema. Ganun ka kapag-hirap ng Panginoon. Yan, ano pa nangyari? In Acts chapter 17, verse 23, Paul reasoned with people in the synagogues, persuading them about Christ. Yan. Sa ibang term yan is the word apologetics. To defend your faith. Yan, ito yung mga ginagawa ng yung lingkod ngayon. Magtuturo tayo ng basic apologetics. Para nagtanong sa atin, meron tayong sasagot. Okay, so ayan. So kayo na, evangelism. Ngayon, what is the gospel? So yung evangelism is an act of sharing the good news to the other people. Okay, so ano man tayo? 5 minutes break muna tayo. Ayan. Sige, para medyo naman tayo ng konti. Gabi-gabi muna. Ayan. Anong oras mo ba? 11? Matapusin natin hanggang alas 12. So far, meron naman tayong konting natutunan, di ba? Okay. Praise the Lord. Actually, meron ako sa bahay. Mga susunod na... Meron tayo. Even the leaders do that. Yun yung talagang purpose. Kasi kaya mo gusto i-refine ko to para sa mga susunod training, hindi na ako kayo na. Ang plan ko nga kasi i-echo ko yan sa group na nawa ko. Kasi yung mga asawa ng Pilipinas, they could not attend today. Abo. Sabi ko, i-echo ko na lang. Pero mas maganda ang picture. So yung sa mga pagbili natin mamaya mga leaders, ito na Parang rin ano siya, Pastor, hindi siya ganun namin. Pagdating ng mga yan yung gagamitin. Sa school ko, school. Grabe yung kanilang podcast ngayon na ginagawa. Kung di ko maalam yung podcast na yan, sila ginagawa nila yan.
Ayan, so balik po tayo sa ating sa ating session. So what is the gospel? So anyone can give explanation when you heard the word gospel? Ano may sabihin ng gospel? Diba po? Ano yung naintindihan ang salitang gospel? Ate Mano? Una, gospel ay sabi niya good news, mabuting balita. Okay. So, una-una kasi kaya may mabuting balita, may pangit na balita. Anyway, So may yung contrast, sagot, no? yung sagot sa pangit na balita, yung mabuting balita. Ano ba yung mabuting balita? The gospel is the salvation plan of the Lord. Okay. And how Jesus Christ has done on the cross for the plan of salvation. Okay po. And I believe before eternity passed, the gospel, the plan of salvation was already planned. Yes, yes. Totoo yun. No? Before the creation of the world, you already Pero predestined. hindi tayo ikaw na nag Diba? Sabi nga ng Panginoon. Imagine, hindi pa inilikha ng Panginoon ang sanlibutan. Nasa isip na niya. So, sabihin, di ba? Kung ano yung inisip natin parang problema ngayon, inisip na ng Diyos yan. Kasi kung ganun po kayaman ang salita ng Panginoon na ibinigay niya sa atin para intindihin natin. Okay? Ano pa? Okay, Ate Malo. Anyone? Kung mali sagot, huwag kayong matakot. What is gospel? Ha? Boys naman, boys. Boys. Padres. The story or message of God. The story or the message of God. Asa na lang? Cardel, ano ang gospel sa'yo? Yung gospel, spreading the good news, and then yung kasi yung gospel, yung pinaka-core niya is Pinaka-core. yes, spreading good news and salvation through faith in Jesus Christ. Okay. Yeah. Tama po yung mga sagot ninyo. Tingnan natin. What is the gospel is all about? Ayan. The word gospel is one of the most significant term in Christianity. So pag Kristiyano ka, popular ka sa salitang gospel. Alam na alam natin yan. And representing the message of salvation and the life and work of Jesus Christ. So yan yung Ebanghelyo. Yung message of salvation at yung buhay at yung gawa ng Panginoon. Kaya if anyone is in Christ, di ba? Yes, no, a new life yun eh. Life yun tinatawag doon eh. And the work of Christ on the cross, na siya nagbayad ng ating kasalanan, despite na tayo makasalanan, siya ang nagbigay ng kanyang buhay para magkaroon tayo ng buhay na walang hanggan. Okay, so yan po yung gospel. Ano ba? So to understand its depth, we must explore its linguistic origin. So, magkakaroon ng basic etymology, its usage in biblical context, paano siya ginamit, and its theological implications. Okay, yan natin. So, etymology and linguistic origin. Saan pa talaga nagsimula ang gospel? The English word gospel comes from the Old English Godspell. Ayan, no? Parang Harry Potter, di ba may spell? Okay? Is a compound of God, which good, and spell means new or story. Isang bagong balita, isang kwento. Yan po yung etymology. Kaya nung dumating ang Panginoon, nagkaroon ng panibagong kwento. Di ba? May kwento. At yung kwento na yan ay patungkol sa kaligtasan ng sanlibutan. Ang tawag dyan is gospel. So the term was used to translate the Greek word evangelion, which means good news or glad tidings. So kaya na, medyo na pahagyan natin yan. The Greek term evangelion is derived from the two root words. Ano yung una? Good, EU, meaning good or well. Ano naman yung evangelion means is to announce or to proclaim. Ayan. So proclaim the good news. To proclaim the good thing. Sabihin natin, ihayag ang magandang balita. So
So thus, Evangelion literally means good announcement or good message. In fact, it is most commonly used in the Greco-Roman world to refer to proclamation of military victories. So yan pala ang ibig sabihin ng Ebanghelyo. Once you proclaim the gospel to other people, sinasabi mo yung katagumpayan ng Diyos. Amen ba? Sa buhay ng sangkatauhan. You are sharing God's victory over sin, over the curse, over this whole, kung ano yung problema ng mundo. You know what? God is already victory on that situation. Pinagtagumpayan ng Panginoon yung problema mo. Di ba? Yan yung good news eh. Di ba ba alam na binayaran na Diyos ang utang mo? Ayan. So yan yun. Yan ibig sabihin ng Ebanghelyo. To announce, to proclaim the victory what God has done to this world. Kaya, di ba sabi nga ng Romans chapter 8, we are more than conquerors. Diba? You can look at how the Bible tells us to those who believe in Him. We are more than conquerors. Hindi ka talunan. Nung nagtiwala kay Jesus, victorious ka na eh. Because the gospel that you are received is the proclamation of victory. Kaya wag nating baliwalain or parang it's just a common word na lang yung gospel na meron tayo. No, it is the gospel of victory. Salamat sa mga tao nag-announce sa atin yan. Amen ba? Sa mga taong ginamit. Pasalamatan natin sila. Na kung dahil sa kanila, hindi at lang di pa alam yung victory o tagumpay ng Diyos na ginawa niya sa buhay natin. Sabi lang, victories and ascension of emperor, yung mga kasulatan, inihahayag, or other important announcement. So, ibig sabihin, specific yung word na gospel sa kanila. Hindi yung gospel na, na-promote sa trabaho, hindi yun. Good news yun sa'yo. Pero yung gospel na sinasabi ng Biblia is yung katagumpay ng Diyos sa buhay ng mga tao. Kailangan malaman nila yan. Kailangan maintindihan na may nagtagumpay na sa atin. Amen mo ba? Na yung pakikipaglaban mo sa buhay ay hindi na lang ikaw mag-isa, may nagtagumpay na dyan. Ayan ang Panginoon Jesus. Amen ba? Kaya di ba, cast your burden upon me. Di ba? May kanta, di ba kuya? Kinakanta ko yun, di ba? Those who are heavenly laden, di ba? Come to me, all of you are. Ayan. Mag-special number din ako. Diba? Ayun eh, kumbaga, may nagtagumpay na sa buhay natin mga kapatid. Kaya, kung ano man yung dinadanas natin ngayon, remember the gospel that you have. Pinagtagumpay ka ng Panginoon. Kasi ipapahig ng Diyos na hindi kanya pagpalain. Gospel in the Old Testament, ayan, i-review lang natin, proclamation, nadaan natin kanina, so medyo bilisan natin ito ng konti. Doon na rin yan. Share ko na kanina yan. Ayan, ganda mo, ayun pala, sabi mo na rin kanina. So, Gospel in the New Testament. The word Evangelion appears frequently in the New Testament, emphasizing the message of salvation through Christ Jesus. Ayan na. It is used in a different context. Medyo hindi masyado yung phone ko. Ayan. So ngayon, yung gospel is sumisentro ngayon sa mensahe ng kaligtasan sa pamamagitan ni Jesus. Kasi bakit? Nagtagumpay na kasi si Jesus sa buhay ng tao. At yan ngayon yung mensahe na kailangan marinig ng bawat isa. Tingnan natin, used in different context as a proclamation of Jesus coming. In Mark chapter 1, verse 1, the beginning of the gospel or the evangelion of Jesus Christ, the Son of God. Yan, yung kanyang proclamation ng pagdating. Doon nagamit yung word evangelion. In Matthew chapter 4, verse 20, said, and he went throughout all Galilee, teaching in their synagogues and proclaiming the gospel of the kingdom and healing every disease and every affliction among the people. Yan, parating na ang ating tagapagligtas. Yan yung proclamation.
pagdating ng Panginoon. Isa yan sa kinukonek yung word na gospel. As the message of salvation. Ayan, gospel as the message of salvation. In Corinthians, 1 Corinthians chapter 15, verse 1 to 4, Paul summarized the gospel. Christ died for our sin, was buried, and was raised on the third day according to the Scriptures. Ayun, message of salvation, gospel of salvation. Yung pagtagumpay ng Panginoon laban sa kasalanan, siya ay namatay, at siya ay muling nabuhay para sabihin ng Bible to those who believe in the Lord Jesus Christ will be saved. Kasi bakit? Kasi kung namatay siya para sa ating kasalanan at hindi siya nabuhay, ano nangyari? Wala, di ba? Ibig sabihin, hindi siya makakatiwala kasi nasaan yung Savior mo? Oo, namatay nga yung kasalanan. Kaya nga, dapat parehas. Died and resurrected Christ dapat. Yan yung gospel natin. Namatay si Jesus at nabuhay siya ng third day. Eh marami naman nabuhay, pastor. Just like si Lazarus. Oh, gaya ng bata. Eh, gospel ba yun? Ang tanong, nanatili ba silang buhay? Namatay din sila, di ba? But si Kristo died, resurrected, and never died again. So yun yung kakaiba natin yun yung kakaiba sa kaligtasan na meron tayo. Yung ating tagapagligtas, namatay siya, nabuhay siya, at hindi na siya namatay magpakailanman. Tandaan natin yan. Diba yung illustration ko noon na may batang natatanong na kung sino ang may tatlong daan. Si Buddha, si Muhammad, si Jesus Christ. Kung magtatanong ka kung anong ibig sabihin ng buhay, kanino ka magtatanong? Sa patay ba? Sa buhay. Kaya Jesus Christ, buhay siya. A simple illustration. Kaya sabi ni Christ, I am the way, the truth, and the life. No one comes to the Father except through me. Sabi, ako yung mamamatay para bayaran ang kasalanan, lilinisin ang kasalanan, at ako yung mabubuhay, nagtagumpay na sa kasalanan. Sa diablo, sa lahat ng gawa ng diablo sa mundo, nagtagumpay na. Kaya nga sabi ni Jesus Christ in Matthew chapter 28, verse 18, all authority. Imagine that. How blessed we are na kumikilala sa Panginoong Yesus. Romans chapter 1 verse 16 says, For I am not ashamed of the gospel or the evangelion. It is the power of God for salvation to everyone who. Okay, so ma-activate, magkakaroon siya ng kapangyarihan, yung power of God sa mga taong maniniwala lang. Pero ang hirap naman kasi, pagpalay ka ng Panginoon, hindi ka niniwala sa Kanya. Hindi ka kumbinsido ko rin, pagpapalay ka niya. Although sabi naman ng Bible is, God is raised His Son to the righteous and righteous. Pero kasi sa atin, favor ang tawag doon. Amen? Yung hinihinga natin, at yung hinihinga ng mga hindi pa nakaya sa Panginoon, parehas na hangin yan. Yung tubig na iniinom niya, at iniinom natin, parehas sa tubig yan. Pero may favor us. May favor Diyos sa kanyang mga. Kasi bakit? Ang sabi ng John chapter 1, verse 12. To those who believe in Him, He gave the right. Di ba? Pag meron tayong right, dahil yung mga anak natin, may favor sila sa kanilang mga magulang. Privilege and favor. Lalo pag magaling talaga sila. Para yung mga anak ko, may mga favor sila na minsan hindi naasahan. So God, how much more yung ating amang nasa langit. Kaya pag nagiging magaling tayong anak ng Diyos, di ba? Nagiging masunurin tayo, ay grabe siguro ang favor ni Lord sa buhay natin. Amen ba? Kaya nga, di ba, sabi nga ng isang pastor, ang buhay ng Kristiyano ay hindi patalinuhan. Sabi niya kaya, pagalingan, payamanan. Di ba? Ito ay masunuran. Hindi patagalan. Hindi patagalan. Hindi patagalan. Masunuran. Kasi bakit? It's the power of God for salvation. Everyone who believes. So as the fulfillment of the Old Testament prophecy, yan yung pong kinuha niya ang Ebanghelyo or Gospel. So Jesus Himself applies Isaiah chapter 61 verse 1 to His mission in Luke chapter 4 verse 18 saying, the Spirit of the Lord is on me because He has anointed me to preach the good news to the poor. In fact, that's the fulfillment of Jesus Christ from Isaiah chapter 61 verse 1 and 2. Kaya mapahal yung mga Hudyo nakita nila mata sa mata ang fulfillment
ng propesya na yan. Samantalang tayo, through our faith lang and through the reading of His Word. Kaya malaging managutan ng mga Israel people pag hindi talaga naniniwala sa Diyos. Pero mas, di ba, mas matindi yung by faith. Ay, oo di ba? Ano sabi niya kay Thomas? Di ba? Nung sabi ng mga, di ba, nung sila ay nasa loob ng kwarto, room, sabi niya, ito na ang Panginoong Jesus. Ano sabi ni Thomas? Unless, sabi niya ganyan, na mahipo ko yung tagiliran niya at pakita ko yung kamay niya, maniniwala ko. And suddenly, sabi ng Panginoon, peace be with you. Blessed are those who believe. Di ba? Bago sila makakita. Kaya sabi nga, believe first and you will see. So, Lord say, see muna before you believe. Eh, ang faith natin, you need to believe first before you see. Eh, ang trick nga na gito na, ito nga yung trick ng kaaway sa atin eh. Dahil nga tayo, mabilis na ma-distract in our naked eye, katakot distraction yung ibigay sa atin. Para masabi natin na, para mainip tayo, para umiksi pasensya natin, di ba? Yun eh. Imbes na malapit na yung blessing, kaso nga lang, nagpa-distract ka sa away, lumayo na naman. Alam niyo sa talasyon kahin natin, ano lagi yan, pakikitaan mo ng ganyan yan. Paano na-deceive si Eve? Nakatingin ba kay Satanas? Di ba? Look at the fruit. Sabi yun, is pleasing to the eye. Masarap kainin. So si Satanas, hindi niya sabihin, tumingin ka sa akin, no, tumingin ka daw. You always use a third party. Kasi alam niya, pag napakatalino ng isang Kristiyano, pag tumingin ka kay Satanas, alam niya, hindi mo talaga si Satanas. Satanas siya eh. Alam niya yun eh. Hindi siya paniniwala kasi ba? Alam niya eh. Satanas ako eh. Kung gagamit ako ng iba. Diba? And Satan master niya. Kaya mga na talaga, always look at in the eyes of faith. Diba sabi ng Talmawen, in the eyes of faith, I will clearly see God is good all the time. Kasi pa parang problema, Lord, are you really good? Di ba? Sabi nga, in the eyes of faith, di ba? Ibig sabihin, let us look at in the eyes of faith how good it is, our God, in our life. Okay, ano yung theological significance of the gospel? Ano ba sabihin yung theological significance? Theological significance refers to the deeper meaning or importance of the concept, event or doctrine in relation to God, faith, and religious belief. Explores how something aligns with God's nature, His plan for humanity, and the biblical teaching. Yan yung sabihin ng theological significance na nakaakma lagi ito sa Diyos at kung sinasabi ng Kanyang salita. So the gospel is the central to Christian theology and serves as the foundation of faith. So, kasi bakit maliwanag sa atin ang gospel, di ba? Ang gospel ay salvation, yung pagdating ng Panginoon, specifically, His death and His resurrection. Yan yung gospel. At isa yan sa mga pundasyon ng ating pananampalataya bilang Christian. The gospel as the power of salvation. Yan yung mga theological implication. Romans chapter 1 verse 16, pag sinabi mong power, in the Greek word dunamis, no? Parang doon kinuha yung word na dynamite. Ibig sabihin, pag ikaw ay nagsishare ng word of God, ng gospel of salvation, para mo tinatakbuhan ng mga dinamita yung kampo ng mga demonyo. Di ba? You have the powerful weapon. Spirit of poverty, in the name of Jesus, paputokan ninyo. Di ba? Yung hindi paniniwala sa Panginoong Jesus, doubt, paputokan ninyo. Why? We have that kind of power, mga kapatid. It is spiritual, okay? Spiritual tayo. Hindi physical na, kasi pag physical na, walang mangyayari sa atin, parang ganyan mangyayari. In a spiritual. Sinabi naman ng Bible, di ba? Our battle is not against flesh and blood. Tandaan lagi natin yan, mga kapatid. Always remember that. It means, pag may nangyayari sa ating mga paligid, huwag nating pepersonalin. Okay ba? Okay ba yan? Pray ba nyo sa, okay, wala sa akin yan. So, pray agad. No?
Kailangan, dali mo agad doon sa battlefield mo, o doon sa battlefield niya, Lord, in the name of Jesus. You said in your word that I am your God. I am your son. No, I am your daughters. And I have the right in you. Pray agad na gano'n. I speak to these people, Lord, itong mga taong ito, sa pangalan mo. Huwag na mawawala yung mga espiritu na meron siya sa buhay niya. Espiritu ng inggit, espiritu ng pagiging chismosa, lumayas. Paputukan natin. We have the power of God. Amen? So the gospel as the message of Christ. The gospel is inseparable from Christ. Okay, kung saan mong ebanghelyo, the biblical Bible, the biblical gospel is nakapatuon kay Kristo. His life, death, and resurrection constitute the essence of good news. 1 Corinthians chapter 15, verse 1 and 4. Yung nga sinabi ni Apostle Paul. Ayan. Sabi nito, now brothers, I want to remind you of the gospel I preached to you, sabi ni Apostle Pablo, which you received. Tinanggap nila yung ebanghelyo, on which you have taken our stand. By this gospel, you are saved. If you hold firmly to the word I preached to you. Ayan, no? Kung sa Apostle Pablo, kasi sabi niya rin, kung talagang matibay yung pananalig mo, pinangahawa ko yung ebanghelyo na pinangaral ko sa iyo, maliligtas ka. Otherwise, you have believed in vain. Or, kung hindi mo sineryoso, sayang lang yung panahon mo. Sayang lang din yung pag-fellowship ka nga sa amin, hindi ka pala believer, sayang yung panahon mo. Ano sabi ni Pastor Pablo, no? Sayang yung time na sana nung naniwala pala nung una, sana ang layo mo na ngayon sa Diyos. Parang ang sabi ni Pastor Pablo, no? Kasi gusto mo nang alam mo yun, mag-banjing-banjing, kaya ayan, walang power tuloy yung buhay. For what I received, I pass on to you as the first importance, that Christ died for our sin according to the Scriptures, that He was buried and He was raised on the third day according to the Scripture. Yan yung pure gospel. Kaya minsan may mga pastor, ano kayo sa full gospel ba kayo? Pero ako tatanong ko, ano ba yung half gospel? Hindi mo nila ma-explain. Kasi kami mga pastor, di ba, may mga terminology kami mga ginagamit na panglito lang din ng membro. Ano nga? Kasi kung na-explain mo yung half gospel, alam mo na yung full gospel. Hindi naman yung ma-explain. Ito yung full gospel, di ba? Nasa Bible, nasa 1 Corinthians chapter 15, verse 1 to 4. Yan yung tatawag ng pure gospel. Tapos sinamahan niya na, pag sinamahan niya na, pag nagbigay ka ng kotse, magiging lima yung kotse mo. Medyo, teka lang ha, hindi na rin yung gospel natin ha, di ba? Adulterated. Ang tawag yan is prosperity gospel. Yes. Our God is already prosper. Mayaman ang ibanghelyo natin. Hindi mo ka nasamahan ng mga material yan. So, ikot din tayo sa mga katuruan, di ba? Na pag sumama ka sa amin, tsak, ang bahay mo maging 3 na sa Pilipinas. Naku, medyo mag-isip-isip tayo. Parang ano si Lord, matinding investor si Lord. Kumbaga parang si Lord ba isang leader ng investment na siya nagpapalago. Hindi, mali. Mali yung concept kung gano'n mga kapatid. Talaga naman na pagpapalaan ng Panginoon pag sumusunod tayo sa Kanya. Hindi mo na kailangan sabihin, Lord, pagpalaan mo ako ng alam ng Diyos yan. Basta hold on to the pure gospel na sinasabi ng Apostol Pablo. Panghawakan natin yung ebanghelyo na sinira ng Apostol Pablo, sabi niya sa mga Corinthians, panghawakan niyo yan. Kung hindi ka seryoso, mawawala kayo ng kapangyarihan, wala kang magiging pag-asa sa buhay. Kaya mga kapatid, from now on, be serious the gospel that we have. Amen? Kaya pagpapasok tayo every Sunday dito, pagpasok pa lang dapat, Lord, grabe na dapat yung pagpupuri mo. Wala pang mga nagpa-practice, wala pang so, dapat nagpupuri ka na kasi bakit? Iba ang ebanghelyo na meron tayo. Amen? Our gospel is the gospel of God's victory. Amen po ba? Are we learning something? Praise the Lord. Malapit na. The kingdom of God and the gospel. Ito po yung mga theological implication. Jesus often spoke of the gospel of the kingdom, emphasizing that the good news is about God's reign being established through Christ. Ibig sabihin, naghahari ang Diyos sa buhay ng isang tao sa pamamagitan ni Kristo. It's all about in Christ. Kaya nga, I am the way,
the truth, and the life. No one comes to the Father, to God's kingdom, except the Lord Jesus. Kaya pag may napipreach dyan na iba na ang tinataas at hindi yan si Jesus, nako po, takbo na tayo kahit ba binibigyan ka ng monthly allowance yan. Di ba? Kundi, kung patungo ka naman sa impyerno, di ba? Sa mundo lang allowance mo, pero sa impyerno, wala ka ng allowance. Ipagpapalit niyo ba yun? Di ba? No. Be wise. Handa natin. Kaya tayo pagpalain ng Panginoon. Amen po ba? Huwag tayo agad basta-basta na naiinggit kung ano man nakakukok sa mga iba't ibang mga tao. Ang iyawan na nila, no? Akala mo lang yun. Pag mag-isa yung mga yan, puro anxiety na sa isip nilang yan. Di ba? Magaling yung mag-pretend lang yan. Magaling yung sumakay sa mga sakyan. Pero totoo lang, ang buhay niyan, walang kasiguruduhan. Di ba? Samantalang tayo, di ba? Sabi ko nga, di ba? Naka-tricycle ka lang, pero nandun naman yung protection ng Panginoon. Wow! Ang presensya ng Diyos ang iyong sasakyan. Di ba? Ang ganda lang. Maglalakad tayo, pero dala mo ang presensya ng Panginoon. Iba yun eh. Iba yun. So yan. So yan po yung ibig sabihin ng gospel and the kingdom of God. Na-establish ang kaharian ng Panginoon sa pamamagitan ni Kristo. Kaya sa ating fellowship, God is reigning on us because we have one Lord and Savior, si Jesus Christ. Kaya every Sunday tayo sama-sama rito, naghahari ang Diyos sa atin. Iparanas mo sa akin ang iyong kapangyarihan. Diba? Saan kumawit? Diba? Pag naiintindihan mo yung Ebanghelyo, yung minsan Ebanghelyo, diba? Saan kumawit? Iparanas mo sa akin ang iyong kalwalhatian. Grabe, baka kahit akapela, kumanta ka, iiyak ka na. Kasi bakit? Alam mo lang, ibig sabihin ng Ebanghelyo eh. Pagising sa kaya nagiging mas open nga yung spiritual understanding mo sa kalooban ng Panginoon dahil maliwanag sa iyo ang tinanggap ng Ebanghelyo. Kaya pag nabasa ng Bible ngayon, tingnan mo, iba na ang dating ang Biblia sa'yo. Kasi bakit? Naiintindihan mo na. Why? The Holy Spirit easily now spoke to you. And my prayer, darating magkaroon ng hunger to read the Word of God. Na dati hindi mo naiintindihan, parang ang dami ng revelation. Alam niyo ba pag yung marami ng revelation ng Panginoon, saan ka magsalita? Dati natakot magsalita eh. Kasi nga, wala namang turusan magsalita sa harapan ng tao eh. But because of God's revelation, sa kanyang salita, diba, may enjoy mo. Pag magsalita ka na, it becomes now your passion. Why? Because you are delighted in His Word. Kaya kahit sino pa yung mga nakatayo dyan, mga ambassador pa yan, pag ang salita ng pinag-uusapan, makinig sila. Kasi bakit? Hindi sila marinig at pagiging ambassador nila. Di ba? Yes, sa Pilipinas, na-recognize sila sa mundong ito, pero pagdating sa Diyos, pantay-pantay tayo. Ang tanong nga eh, why God created hell and heaven? Minsan ang tanong na atheists. Marami na sa mga sayang atheists ngayon, may mga atheists agnostic, may mga atheists secularist. Marami naman sila mga sangay-sangay. Dati kasi pag sila mga atheista, niliniwan sa Diyos. Marami naman sila mga sangay-sangay. Atheist agnostic, atheist secularist, creationist, ang dami na. Sabi ko, grabe yung dumadami rin sila. Kaya ang tanong, sa isang Christian, bakit nilikha ng Diyos ang heaven and earth? Ano yung pwedeng ano yung pwedeng tanong? Ay sagot. Di ba na idea? Paano sagutin niyo? Why God created the hell and the heaven? If God is a loving, why He created hell? Yan yung mga tanong eh, ng mga skeptics. Meron ba kayong naiisip na kasagutan? Trip lang ng Lord, bakit nakikialam ka? Hindi naman siguro lang yung sagot, di ba? God is a loving God, and at the same time, He is a righteous God. So, because of being a righteous God, okay, there should be a punishment. Okay. He will not, hindi niya gusto tama yan. kasalanan. Nakapaloob doon yan. Tapos yung love naman, actually lahat naman love, but there's Nakapaloob doon yun. the free will, they choose to disobey God. So, and then love naman talaga si ng Lord. So, yung love, yun yung place na talagang nag-obey kay Okay. Sabi-sabihin, heaven and earth and hell, yan yung, yan tayo nakakapantay-pantay. Why? Because in this world, full of injustice dito eh. Tama? Kung sino lang yung mga nasa, sabi rin, ito lang, sino yung mga nasa posisyon, sila talaga yung mga may hustisya lang. Pero yung mga mababa, wala.
Kaya God created the heavens and the earth and the hell para magkapantay-pantay tayo. Kaya nga sa judgment ng Panginoon, may dalawang klase ng judgment. Okay? The white throne judgment and the Bema judgment. So you know the story already, di ba? The white throne judgment is the judgment for the wicked. Ipapalitan ng Panginoon bakit sila dadalhin sa dagat-dagat ng apoy. Hindi naman biglaan yun eh. Hahatulan pa sila ng Panginoon. As sa Bema judgment naman, ipapakita rin dito yung mga tamad na Kristiyano at yung mga disipol na Kristiyano. Sabihin, it is a judgment of reward. Hindi dahil sa pupunta ka sa impyerno, no? Kaya, pag masipag ka star, marami kang reward kay Lord, di ba? Kasi dyan naman, nagbagal-bagal siya, konti lang yung reward niya. Diba? So yun na siguro yung parang, grabe, sana pala, naging active na lang ako sa church, nabubuhay pa ako. Sorry, tapos ng buhay, tapos na, di ba? So yun yung judgment na sinasabi doon. The Bema judgment and the white throne judgment. Pastor, question. Yes, Father. Kasi di ba, marami tayong na mga stories na they were used by Jesus Christ to see hell and the truth about hell. Kasi di ba yung ano doon, it's eternal punishment. Yeah. And for those people who continue to live on sinning. Diba? But ang ano doon, di ba meron nga yung hell is real, yung bata, tapos meron yung Korean, ano. But alam niyo yung kahit na nalalaman ng iba, parang hindi pinagseseryosohan ng ano. Na yung hell is real talaga. But ang tanong kasi, siguro kulang din ang ano ng mga kapastoran o kaparian na talagang i-emphasize na yung ano yung mangyayari pag nasa hell ka. Kasi pag na-realize mo yun na ano yung nangyayari sa mga soul, sa ano, di ba? Pagpasok mo pa lang, di ba yung gnashing of teeth, yung amoy ng lugar, na madilim, wala kang makita mo yung beast doon. Scary talaga, pero kung maano talaga yun, siguro tao kahit papano, kahit gano'ng katigas, oo, magkakaroon din ng ano bang pipiliin mo? Nandun ka sa, habang buhay na nandun ka lang sa kumukulungan, o pagkakataon magbago. Kasi ang haba ng panahon na binigay sa atin ng Diyos para magbago. Pero bakit hindi karamihan parang reluctant pa rin? Yun ang nakakalungkot. Yun yung isa sa mga katotohanan natin, no? Kaya nga, ang command sa atin ng Diyos, magbahagi tayo ng salita. Kaya kung tutulog-tulog ang Kristiyano, pero tayo sabi ng Panginoon, anong ginagawa niyo? Di ba? Kung mga dapat ang mga Kristiyano sila, kayo ako nakakaintindi ng kung sino ako, ano kapangyarihan meron ako, kung ano yung blessing na meron ako, ano ginagawa yung mga Kristiyano? Yan, lalabig-labig ang mga Kristiyano kasi, di ba? Mas pipiliin na pipis. Ang dami mga distraction natin ngayon, no? Especially yung mga phone ako, nireview ako lagi ni Ami. Nakakanya, ano kanya sa phone mo? Kasi tiyatago ko. Di ba? Mga talaga pa binag-review sa'yo eh. Kasi tayo, nasa atin kasi eh. God entrusted us His vision, His gospel, i-share natin. Problema sa atin tayo kasi, minsan pinipersonal natin kasi yung mga bagay na nangyari sa atin. But now, maliwanag sa atin na hindi natin kailangang convincein yung tao na pumunta ng church. If you share the word of God for them clearly, the gospel of salvation, let that gospel speak to them. Kung hindi man ngayon, hindi man sa Pilipinas pa-born again, ay sa Korea pa rin, pag-uwi ng Pilipinas, kasi tinaniman mo siya eh. Pero ang mahalaga, nag-share ka. Praise the Lord kung yan ay napunta sa ating gawain, maaalagaan natin, di ba? Kung hindi naman, okay lang. Kasi bakit? Hindi mo sinabi ng Panginoon na, maging member niyo yung mga misyonan niyo, wala naman, gano'n eh. Maging member sila ng Kingdom of God. Kung maging pa siya ng isip-isip, salamat sa Panginoon, dumadami tayo, di ba? Kung hindi naman, napunta sa ibang church, salamat pa rin sa Panginoon. Yan ang kingdom mindset. Pastor, yun din siguro ang kulang sa karamihang Christian churches dito. Kasi we have been to pang-third na namin na church to, pero never talaga na na-emphasize yung spreading the good news, yan, yung evangelism, hindi talaga inaniyan. Kaya
yung mga tao pumunta lang sa church, Sunday worshipers lang talaga, Sunday Christian ang ano, kaya at least dito mabuti na emphasize yung ano yun. Kaya nga, di ba? Ano nangyayari sa church kasi ngayon, may kanya-kanya silang kingdom. Kanya-kanya tayo ng kanilang kingdom. Presbyterian, malaki kami, malaki sa kabila. Competition. Yes. Basta maraming tao, sa paningin ng tao, marami sila, but spiritually, malilibitan ng Panginoon niya. Sa mga Pharisees, sabi niya, para kayong mga nicho, maputi sa ibabaw, pero sa loob, bulok. Sakit mo, malilibitan ng Panginoon. Puro ka lang forma. Wala ka namang ginagawa. Si Lord maging ganyan sa atin. Maraming iiyak sa atin. Ang galing yung humingi, pero wala naman kayong ginagawa o hingi. Di ba? Ang sakit nun, di ba? Di ba? Kung makahingi kayo, parang tingin ninyo, nasa inyo ang buhay, tapos na ang buhay ninyo. Pero samantalang, salita ko, hindi nyo lang iniintindi. Mga kapahamay, kapitbahay mo, pupunta na sa impyero, hindi mo lang ibabahagi ang kanyang aking salita. Sakit talaga kung naiintindihan natin ito. Alam nyo, salamat sa Panginoon dahil nagkaroon ka ng opportunity na share sa atin. Even I as a pastor until now, lahat ko ng sarili ko, Lord, kailangan mo hindi maligtas kasi bakit? I know. Mas matinding accountable namin eh. Alam mo na, tapos hindi mo gagawin. May mga gabi talaga doon nakakatulog, mga kapatid. Ay, alam mo sabi kay Misa, gusto ko na mag-quit sa trabaho ko. Kasi feeling ko kasi hindi ko nagagawa yung dapat kong gawin sa simbahan ko. Alam mo siya yan. Gusto ko na mag-quit dito. Hindi dahil sa napapagod daw kasi may dapat akong gawin. Kasi kapag uwi ko ng bahay, ang hirap naman. Kahit na upuan ko, wala pumapasok talaga. Ano ba ito? Kasi makatulog ako, pagising ko, alas 9 na kailangan na matulog. Kasi nga, alam niyo man, hindi ako pwedeng magpag kasi nga, matake naman yung aking kapangyarihan. Di ba? Ang dami ko mga iniisip na sabi ko, Lord, ano kaya sabi ko? Huwag mo na ako mag-work. Ito naman talaga yung pagkataon ko eh. So I'm praying for that. Para makagawa tayo ng mga ganitong klase ng mga seminar or training sa inyo. Kasi nga, may prayer for PCPC. Mga trainer kayo. Matay mo rin, mag-share niya, kayo na. Tawag mo si Ate Bish ang mag-share ng ibang evangelism. Si Kuya Andy naman sa gas. Mambihira. Pag nakita ko kayo, titay na kayo ngayon, baka ako yung number 1 umiyak sa lulo. Lord, I've done my part. Pwede na ako ng Pilipinas. Because I've done my part, yes. Kaya sabi ko kay namin, kung dumating yung point na gawa niyo yung ating pinapagano pa yun, bakit po? Problema. Kasama natin ang Panginoon, ang Diyos. Yes. Amen. Yeah, let's make prayer for you mga kapatid. So, Ate Bin, nasagot mo yung tanong? Yes. Okay ba yung tanong? Kaya tayo nga mag-iba tayo, kingdom mindset tayo. So the gospel as the call to repentance and faith. Yeah. So as you share the gospel, of course, nakukonvict siya, nga pala, makasanaw sa Panginoon, kailangan ko manumbalik through my faith in our Lord, my Lord Jesus Christ, Lord and Savior. Lord, simula ngayon, ikaw na ang mamumuna sa buhay ko. I've done so many things in my life. Ito na yung oras para magseryoso ako sa pagkatawag sa iyo. Diba? Sabi ng Panginoon, if you want to be my disciple, sabi niya ganyan, carry your own. Diba? Alam mo, madali sugod sa Panginoon. Marami. Marami rin challenges. Mark chapter 1, verse 15 said, records, repent and believe in the gospel. Accepting the gospel requires both a change of heart, repentance and trust in Jesus Christ through faith. Diba yung sinasabi lagi na forgive, wala ganun mensahe, diba Panginoon? Forgive! Wala sabi, repent. Sabi ng repent is changing, metanoia. Magbago na tayo ng pag-iisip. Kung dati hindi ka palasamba, ngayon maging palasamba ka na. Kung dati hindi ka palabasan ng Bible, ngayon maging palabas ka na. Magbago ka na ng iniisip. Repent
And pangalawa, magkaroon ka ng pananampalataya kay Kristo. So when you share the gospel, dalawa nangyayari. Binibigyan mo sila ng pagkataon na magsisi sa kasalanan, mag-repent. Pangalawa, binibigyan mo sila ng pagkataon manampalataya kay Jesus. At pag naintindihan nila yan, posibleng hindi sila luluhod sa harapan ng Diyos. Kasi bakit? The beauty of God, the power of God, the goodness of God, mararamdaman nila yan. Okay, so ngayon, question. Meron ba tayong katanungan? Sana pag-aralan po natin? Meron kayo gusto i-clarify? Ha? Yung question mo, Pilar? Nakakatawa kasi pa nag-question ng misis. Sabi nga, sila yung aming second Holy Spirit. Si Kamsa Teresa, baka may tanong. Ha? Okay naman po eh. Okay. Congratulations ha. Napatayo ang kahapon ha. Ay, kahapon ba yun? Kailan ba yun? Isang araw ha. Iba pwede yun. Breakthrough yun. Diba? Talagang pinakita mo si Chingitan ng ano mo eh. Diba? 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 Ang ganda pag yung nakakalabas tayo sa ating, diba? It's free us. Yan gusto ng Panginoon. Di ba bigla? Pero at least, little by little. Okay, so why evangelism is important? Is obedience to Christ's command. Yan. According to Matthew chapter 28, verse 19-20. Pangalawa is sharing God's love and salvation. Kaya mahalaga talaga evangelism. Ang church dapat talaga is nag-evangelize. Ano pa? Why evangelism is important? Growth of the church. Ano ba sabihin ng church? Diba alam natin sabihin ng church? The church is not the building, the church is us. Tayo. Sabihin, diba? Dami ang mga churches. Yan. Tayo. Kakaroon pa ng spiritual revival and transformation. Gusto natin magkaroon talaga ng pagbabago ang ating kapaligiran, ang ating society. Share the gospel of salvation. Ano pa? A reflection of God's heart. God's desire that all people be saved. Kaya huwag sabihin ng ibang mga pastor dyan na meron na raw pinili ang Diyos. Hindi. Desire nga, lahat. So walang mga pinili. Lahat ng tao gusto ng Panginoon maligtas. Yun yung puso niya. And strengthens believers' faith. Sabihin, kasi once you share the gospel of salvation sa ibang tao, na-confirm lalo na tama yung ating pinangahawakan. Na-empower din tayo. And the last is overcoming darkness in the world. Evangelism spread the light of Christ in the world filled with sin, hopelessness, and deception, bringing people into the truth and freedom of God's kingdom. So evangelism is not just an activity, but a vital mission of the church. It glorifies God, transforms life, and ensures that the message of salvation reaches the ends of the earth. Amen po ba? Praise the Lord. Ayan. Diyan po tayo natapos sa ating gospel and evangelism training. So, mamaya po, yung methods naman. Yan yung mga. So, ngayon, karoon tayo ng malawak na idea kung ano ba talaga ang ebanghelyo, ano ba talaga ang evangelismo. Nakita natin yan, no? Ngayon, kailangan meron tayong methodology. Yan, methods naman tayo. Ibig sabihin, in a practical term, ano yung agwat ng from theoretical going to application tayo. Yan. So, meron tayong methodology kung ano dapat natin gawin para masabi natin at may apply natin yung mga napag-aralan natin. Of course, with the help of the Holy Spirit. Okay, so anong oras na? Kasi mo kumain muna tayo? Ha? 11:57 na. Gusto nyo, tapos natin yung bullet of truth. Oo, yung bullet of truth. Yung one bullet of truth. Okay na yun. Ha? Okay lang? Sige, ganito tayo mag-race.
Let's go! The next. So, ito may natawag nating methodology. So, how do I now share the gospel of salvation to the other people? So, naintindihan ko na pala na ang gospel pala is the message of salvation. Evangelism is an act of proclamation of good news. Ang mundong ito, through the gospel of the Lord Jesus Christ, His death and His resurrection. He overcome sin, no? Kami na natin lahat, di ba? Alam na natin yung gospel. Ngayon, paano natin i-share ngayon? And meron tayo itong teacher, get one in class. Tawag ko dyan is the one bullet of truth. Actually, parang ano din yan, parang road to romance din yan. Kaya magkakalapit, road to romance, what to. Mamaya, meron tayong dalawang video na panonoorin. Meron bang other way on how we present the gospel. May mga circle dyan. Circle evangelism naman yan. Meron bang, magdrawing tayo mamaya, at yung road to romance. Okay? So, one bullet of truth. Isang bullet lang. Okay na. Ano yung pinaka-biblical text natin? Romans chapter 6 verse 23. Sino po pwede mag-recite ng Romans chapter 6 verse 23? Okay. Volunteer. Ni Pastor. Romans 6:23. For the wages of sin is death, but the gift of God is eternal life in Christ Jesus our Lord. Tama. May Tagalog version ba? Tagalog version. Romans 6:23. Sapagkat Tagalog. kamatayan ang kabayaran ng kasalanan. Ngunit ang walang bayad na kaloob ng Diyos ay buhay na walang hanggan sa pamamagitan ni Kristo Jesus na ating Panginoon. Okay, dapat memorize nyo yan, ha? Dapat, kumbaga, yan yung ating sandata. Dapat memorize natin yan. Kung paano mo siya kalabitin, paano mo siya itutok, mga sa baril, di ba? Dapat kabisado. Kumbaga sa tao ko yan, di ba? Pero ang tao, parang mas magaling ka magbili pag may sarili ng tao, eh, di ba? Di ba? Ganun sa bowling, di ba? Sa mga bowling, di ba? Sila, no? Sila paking, okay? Paeng. Yung pala yung age mo na yun, di ba? Sila paeng, di ba? Puseno, eh? May sariling mga bola ng ano yan. May sarili sila. Kasi bakit? Iba yun eh. Customize. Oo, meron talaga. Talagang based sa bigat, sa base ng laki ng mga daliri nila, meron po yan. So, ganoon din yan sa atin. Kailangan gamay natin ang Romans 6:23. For the wages of sin is death, and the gift of God is eternal life through our Lord Jesus Christ. Ang kabayaran ng kasalanan ay kamatayan, ngunit walang bayad ang kaloob ng Diyos sa magitan ng Jesucristo ng ating Panginoon. And kung anong version man yung meron kayo, sige lang. Basta kabisado ang Roma 6:23. Okay, next. Ayan na. So, tandaan nyo yung wages, gift of God. Ayan, kabayaran, walang bayad. Ayan, so kinokontrast na ilang statement kasi yan eh. May bayad, tapos yung walang bayad. So the goal of this gospel presentation is to show how man sinned against God and the consequence of sin, while also revealing God's love, grace, and the way to salvation through Jesus Christ. Ibig sabihin, once you present this one bullet of truth, ang number one na intention nyo sa isang tao na pag-isira nyo yan, ma-realize siya na makasalanan siya. Amen ba? Kasi pag hindi niya na-realize na makasalanan siya, hindi tatanggapin ang Ebanghelyo. Nung na-realize ko kung gaano ko nagkasala sa Diyos, grabe. Luhod talaga sa harapan ng Lord, who am I? Para hindi ko tanggapin ang iyong Ebanghelyo. It is a foolish thing to say that I don't. Hindi ko tanggapin ang inyong paligtasan. Ayan. Okay? So, dalawang punto ang sasabihin at tandaan. Dalawang punto lang. Unang punto is, ang tao ay makasalanan, ang parusa ay kamatayan. Tandaan niyo yan.
once we share the gospel using the one bolt of truth, tandaan mo. Ito lang, mga kapatid. Romans 6:23. For the wages of sin is death, and the gift of God is eternal life through our Lord Jesus. Dalawang bagay lang yung gusto mong sabihin sa'yo, brother, sister. Dalawa lang. Una, naniniwala ka ba na ang tao ay makasalanan? Tanong mo sa amin. At ano yung kabayaran ng kasalanan? Bahay sa Romans 6:23. Kamatayan, di ba? At anong kamatayan niya? Kung gusto niyo extend, Revelation chapter 12, verse 8. Tama ba yung quotation ko? May tinatawag siya na second death. Yan. So, later on yun, na exposition natin. Dito muna. Para natin malito. So, una mong intensyon is ang tao ay makasalanan. Sabihin, ipapaunawa mo sa sinisiran mo na siya ay makasalanan at yung kasalanan niya may kaparusahan. Then, the goal of this gospel presentation is to emphasize that humankind is a sinner, separated from God by our rebellion and disobedience. Every person has fallen short of God's perfect standard. And because of sin, we are deserving of judgment. And that, yan yung intention natin. Yan yung talagang kailangan maipakita mo sa one bullet of truth na ito. Mamaya, summarize ko yan. Yan. So, if a person does not see himself as a sinner, talaga mag-repent yan. Okay? 3 kasalanan sa loob ng isang araw. Yan. Para mas ma-emphasize yung kasalanan sa tao, ang tao po ba'y nagkakasala? Tama po ba? Yes! Sasabihin niya. Posibleng hindi. O sinabi mo, ay hindi ko nagkakasala. Sa paanong paraan hindi ka nagkakasala? Pwede mo talaga na gano'n. Sigurado na magkakasala. Okay. Meron daw po 3 maliliit na kasalanan. Pwede mo tanong sa tao, ilang beses na nagkakasala sa isang araw? Ay, marami, pastor. 7, 10. O sige, gawin na lang yung 3. Kasi masyadong marami pag gano'n. Ayan. Ano raw po yung laging nagagawa ng maliliit na kasalanan? Ayos the word maliliit, no? Para mas maliwanag sa ating sinisiran, no? Yung una po ay pagsisinungaling. Wala po nagturo na magsinungaling ang tao, kaya natuto tayong mag-sinungaling. Okay, kasalanan yan, pagsisinungaling. Ano pa? Pangalawa po ay yung pagkagalit. No? May mga tao paggalit, hindi siya nagwawala, tahimik lang. Pero kumukulo yung loob, galit pa rin yun. Iba nga na, pinapakita, di ba? So, galit pa rin yun. Pangatlo is, Isip ng masama. ayan, pag-isip na masama, hindi ka na nagsalita. Hindi ka gumawa. Pinatay mo na Sa isip mo naman, walang makakalaga yung tao na yan. Nagkasaan siya ng pison. Ang dami mo na sinabi, di ba? Sana mapatay na yung tao na yan. Walang anas. Bagsakan ng aeroplano. Di ba? Ang dami mo na sinabi. Di ba? Nag-isip na ng masama. So, kasalanan pa rin. So, 3 kasalanan sa isang araw. 3 sins times 1 year. Tama ba yung kwento ko? 312 days times 3 is 1,090. Double check ka natin. Baka mali yung computation ko rin. Mabalance. Para ano? 300. Mali pa to. Mali. 1,095. 95. Sabi ko naman. Iwasan na nga. Ginawasan na siya. Madali, papayalit nga na ano pa eh. Pero, meron din kasi pahabol. May pahabol siya kasi. I-round off na lang natin. Yan. Di ba? Di ba? 95 pa na eh. I-round off na lang natin. Okay? Round off 1,000 sin per year. Higit ko muna. I-times mo. Yan, mag-meet ko muna. Sa isang loob, sa isang araw, 3 kasalanan. Okay? Pagdating mo sa isang taon, meron kang 1,095 sin. I-round off na sa 1,000. Ibig sabihin, yearly, meron kang 1,000 na sin kay Lord. I-times mo ngayon kung ilang taon ka. Yearly is, Ako, 43 years old ako ngayon. Ibig sabihin, I have 43,000 committed sin to the Lord. Ang tanong, pupunta sa langit o hindi? Diba? Tapos bibigyan mo nun another 40 years. Another 40,000 sin. So ipapaunawa mo, tingnan lang, di ba? So yung buhay ng tao, mula sa kapanganakan hanggang sa kamatayan, punong-puno siya ng
Kasalanan. Ano ba kailangan sa langit? Nabibigyan mo ngayon siya ng problema. Kung gusto nyo ng langit, ay ano ba kailangan sa langit, di ba? Walang bahid na kasalanan. Ano ba problema siya? Grabe. Gusto niyo pumunta ng langit. Sabi natin, yung sinisira mo, 30 years old. Tapos sabi mo, kung bibigyan pa nila another 30 years or another 70 years. Naku, may isip na grabe palang kasalanan. So, dito pala, pag may siya na maisaw, mawawala siya ng pag-asa sa buhay na makapunta sa langit. Yun yung kailangan ma-realize. Kaya papasok ka na sa ikalawang punto. And this is the good news. Ito pa yung good news sa'yo, kapatid. Ang Diyos ay mabuti, ang bigay ay buhay na walang hanggan. Romans chapter 6 verse 23b, but the gift of God is eternal life in Christ Jesus, our Lord. Napakabuti ng Panginoon. Ayan, ito. Illustration po ng Book of Record. Kumuha ng aklat. Bigyan ko po kayo ng sample. Ito yan. So, sabihin mo sa yung sinisiran, halimbawa, ito yung kamay natin, ito yung kaliwa, ikaw to. Sabi ni Lord, hanggang sa mamatay ka, ayan na yung kasalanan mo. Ninlista ko na lahat. Hindi ko na kailangan isa-isahin niya. Nandyan na rin yung kasalanan mo. Mabubuhay ka na 100 years, nandyan na rin yung kasalanan mo. Ang tanong, pupunta ka sa langit o hindi? Paano makapunta? Nandyan yung kasalanan mo. Punong-puno ka ng kasalanan. Then the next is, ang aklat po yan ay talaan ng kasalanan. Ayan. So, pinakita mo na. Ito yung kasalanan mo. Pato mo sa kamay mo. Ayan na. Ayan ka. Kung ano magkaisip ka hanggang sa mamatay ka. Yan talaga. Talaga. Hanggang sa huling hininga mo. Sabi ni Lord, iyan na yung kasalanan mo. Talaga ipapakita mo talaga makasalanan yung tao. Tapos, lahat dito kung yan. Ano lang yung mga computation lang yan. Ito na. At ano sinasabi ng talata? Ngunit ang kaloob ng Diyos ay buhay na walang hanggan. Ito. Itaas ang kanang kamay. Simbolo na si Kristo. Ganyan mga yan. Wala sa langit. The good news is, but the gift of God is eternal. Tingnan mo na sa langit para talaga medyo dramatic na hindi ka. Tapos baba mo yung kamay mo. Sinasabi niya doon. Si Kristo mula sa langit, bumawa sa lupa. At dahan-dahan mong ibaba ang iyong kanang kamay, ilipat mo ang aklat. Mula sa taas si Kristo o sa lupa. At, yan mo. Yan. Ang tanong, saan yung kasalanan mo? Diba? Tanong ko sa'yo, pwede punta ng langit o hindi? Pwede na! Di ba? Kasi bakit? Inilipat yung kasalanan mo kay Jesus. Kaya nga by the gift of God is eternal life through our Lord Jesus Christ. So, ibig sabihin, manampalataya lang tayo sa Panginoong Jesus at magkakaroon tayo ng buhay na walang hanggan. Ayan. Bigyan diin mo ang pagkamatay niya sa krus na tinubos niya ang lahat ng kasalanan natin doon sa krus ng Kalbaryo. Yun. Ma-explain mo na yan. Dahil sa kamatay na Jesus, lahat ng ating kasalanan, kasalanan ko, tinubos na ng Panginoon. Nandun na sa kanyang pagkamatay sa krus. Kaya ano ngayon? So, binayaran niya ang lahat ng kasalanan sa krus ng Kalbaryo. Then muli mo sabihin, ang kaloob ng Diyos ay buhay na walang hanggan. Kaya dapat na kabisado mo yung Romans 6:23. Yun lang yun, di ba? So ngayon, kung nalaman natin, merong buhay at kamatayan pagkatapos ng buhay na ito sa mundo nito. Ang buhay ay kaloob na walang bayad sa atin ng Diyos. Ang kamatayan ay walang hanggang pagkahiwalay sa Diyos. Ang tanong ko sa iyo, handa bang tanggapin ang regalo ng Diyos ni Jesus sa buhay? Yun na yun. Prayer of acceptance na yan. Ayan. Ang gagawin po natin ay magtiwala tayo kay Jesus na siyang nagbayad ng lahat ng kabayaran ng ating mga kasalanan upang tayo magkaroon ng buhay. At ito ay buhay na walang hanggan, kaluhatian at kapiling natin ang Panginoon. Handa bang tanggapin si Jesus ngayon bilang personal mong tagapaglingkod at tagapagligtas ng iyong buhay? Ayan na po, meron tinatawag na
prayer of faith. So gusto ba ninyo magtiwala kay Jesus? Ayaw mo sumagot yung ano mo, yung sinitira. Ayaw niya pumikit magtiwala sa mga ng panalangin. So meron po yung guide of prayer of faith. Hindi pa kabisado, meron tayo yan. Yung binigay ko sa inyo nandyan. Okay? Maliwanag mo ba? Dali lang, di ba? Practice. Kaya nga, one book lang yan eh. At magagawa mo lang yan, 2 minuto, talagang master mo yan, 2 minuto. Naligtas yung kaluluwa ng tao. Hira. Baka bigla kong yakapin, ito yung matagal kong hinihintay na pag-share ng Ebanghelyo sa akin. Kasi bakit dati alam ang kapangyarihan ng Ebanghelyo ng Panginoon. Ayan, so yan po yun, no? Yung one book of truth. Okay? So ano, sige kain muna tayo bago mag-demo. Bago tayo mag-demo. Yan. Ha? Pray muna. Kain muna tayo. Para basahin niyo yung yung guide diyan, hindi naman kailangan i-memorize yung buo. So, kain muna bago din. Kain muna bago demo. Tapos meron pang dalawang ipapanood sa inyo kung paano pa tayo mag-share ng gospel sa iba. Okay? So sige, let's pray. Hallelujah, Panginoon. Maraming salamat dahil alam namin na kayo ba nagtuturo sa amin upang mas lumaw pa yung aming kaalaman pagdikas Panginoon sa Ebanghelyo, Lord God, na tinanggap mo namin. Lord, tulungan niyo po na kami mismo maging kasangkapan ng Ebanghelyo ito para umabot sa mga tao, Panginoon, Lord God. Lord, salamat po sa aming mga kapatid na nandito ngayon yung kanilang willingness, Lord, to learn, Lord God, sa iyong salita. Panginoon, dalahin ko po ang kanilang sakripisyo. Lord, kayo na po ang patuloy magbasbas at magpala sa mga hakbangin nila patungo sa iyong karyan. Pagka namin nakainin, magsilbing kalakasan ng Kristo sa pangatawan sa pangalan ni Jesus. Amen and